Sa vlog na ito, isang Aerox version 2 ang gagawin natin. Dito ay matutunghayan nyo kung paano natin baguhin at bigyan ng ganitong finish. Boss, ano po masasabi nyo dito sa ginawa namin sa Aerox version 2 nyo? J-Tech Carbon Zone Philippines. Dito ay dumating nga yung ating customer na sila Boss Ryan at ito nga lahat ng dala nila. At first time lang din nila magpagawa sa atin. Matapos ay na-deal na rin natin at na-finalize na rin sa ating customer kung ano mga gagawin. Kaya sinumulan na rin natin yan at ganyan nga kadami yung mga ipapagawa sa atin. At inuna na rin natin yung mga inner fairings nito dahil may mga textured nga to, so kailangan natin alisin para mag-flat yung surface ng mga panels na to para mas maganda lalo yung finished product natin dito. Kaya gumamit tayo ng sanding tools para mapabilis nating maalis yung mga textured neto. Pagtapos ay lilihain pa rin natin yan para makuha natin yung tamang flat ng surface ng mga panels na to. So hindi tayo basta-basta na lang nagliliya para matapos natin mabilis yung mga project na pinapagawa ng kliyente sa atin. Kaya hindi ganun kadali guys, dumadaan tayo sa tamang proseso para masulit din yung ibabayad sa atin ng mga kliyente natin. Alright? Matapos ay naalis na rin natin lahat ng mga textured neto. Kaya ready na tayo mag-apply ng first coating natin dito. Kaya in-apply na rin natin yung plastic promoter primer natin dyan dahil plastic parts nga lang to at walang kulay. Pagtapos na-flash off na rin tayo at kasunod naman yung ating primer spray peeler. At kasabay na rin yung mga outer fairings neto para maya maya may apply na rin natin yung base color natin dyan. At wag natin kalimutan guys na mag-flash off every coat, okay? Medyo fast moving nga ang galawan natin dyan guys dahil naituro na nga natin sa inyo kung paano nga mag-prepare ng mga panels natin dito. Kaya kasunod ay lilihain na nga natin yan para may apply natin yung ating base coat. Medyo marami nga to kaya sana umabot kayo sa dulo ng video ha. Apply na natin yung ating base coat at black base ang nilagay natin dyan. At 2 coat standard ang pag-apply ng base coat, alright? At habang nilalagay natin yung ating base coat, ang kasunod ay mag-hydroprint tayo. At ita-turn over ko muna yung vlog natin sa kanya. At alam kong sobrang miss na natin sa mga project vlog natin siya. Kaya pasok! Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Yung na ba siyang stock, no? Na-miss nyo ba ako, guys? At syempre, na-miss ko rin kayo, lalo na sa mga bagong followers natin dyan. Lona Basha nga po pala, at your service. Okay? Alright! So yun guys, mag-hydroprint na pala tayo dahil tapos na tayo mag-apply ng base coat, kaya lubugan na! Ina-activate na nga natin yan para mag-transfer itong first print natin. Inuna na nga natin yung front cowling banners, no? So ganyan lang i-print yan, lalo na pag ganito yung banners na ilulubog nyo. Siyempre, alalay lang sa panlulubog, mamaya magkamali pa kayo. Sayang ang na-print ko. At eto na nga yung first print natin, no? Diba? Lahat yan, meron print yan. I-activate ulit natin yan para sa pangalawang print natin, guys. At ilulubog na nga natin. Pagtapos, imekos-mekos mo muna, tapos iangat na yan. Wow! Activate muna natin para sa pangatlong ipiprint natin, guys. So, ayan, nilulubog na nga ni Bossing. Bossing, iangat mo na yan. Oh, ha? Maayos ang print yan, no? Let's go! Pagtapos nga natin mag-print ay huhugasan muna natin sila. At eto na nga lahat yan. At outer fairings muna ang mga inuna natin. Okay? Alright! At isunod naman natin guys yung mga inner fairings neto. Kaya inactivate na rin natin yan para mag-transfer yung kapitbahay nyong chismosa. Ay yung ipiprint pala natin. So yun guys, at piniprint na nga natin yan, no? Tapos, imekos mo na konti, angat, sabay print check na rin yan. Okay? Alright! Activate ulit tayo. So ang next print natin guys ay yung front panel na inner plastic. At ibang design nga pala ang gamit natin dito. Dahil ito nga ang gusto ni Boss Ryan na design para sa mga inner panels ng Aerox niya. So ayan guys, all goods ba? All goods yan. At hindi ko na nga alam kung anong kasunod neto. Kaya si Bossing na ang bahala na vlog natin. Kaya huwag niyong skip tong video guys ha, para makita niyo yung finished product natin. Hanggang sa muli, paalam! Okay guys, at maraming salamat kay Lola Basyang at sobrang namiss nga natin siya sa vlog natin. At yun, ina-apply na nga natin yung candy red dito at ito nga yung request ni Boss Ryan sa mga outer niya ay honeycomb red finish. So dalawang pattern combination ang ginamit nating design dito kaya pwede din ito sa iba't ibang kulay. Kaya sa mga mag-i-inquire sa atin, kayo na din ang magde-decide kung anong kulay ang gusto nyong ipagawa sa amin. Alright?
Kasunod naman nito yung mga inner fairings, kaya ititit na rin natin ng black yan para hindi nga magmukhang sticker yung outcome finish nito. So ang kliyente natin ang nag-decide na mga gusto niya para sa Aerox project natin, kaya uulitin lang namin sa inyo guys ha. Customer ang masusunod, hindi po tayo. Dahil tayo ay nagbibigay lang ng tip or konting idea para mas mapaganda lalo yung papagawa ng mga kliyente natin. Okay? Pagtapos nga natin magkulay at nakapag-flash off na rin tayo, kaya rekta na kagad tayo sa clear coat process natin at malapit na nga rin natin matapos mga to. At alam rin namin na excited na rin kayo sa finished product natin, kaya in-apply na rin natin yung 2-coat standard ng clear coat natin dyan para ma-meet natin yung tamang finish na gusto natin makuha. At habang ina-apply natin yung clear coat natin dyan, para sa mga mag-i-inquire guys, direct message kayo sa page para maiayos natin at maibook natin yung gusto nyong ipagawa sa amin. Alright? Kasabay na rin sa clear coat yung mga inner fairings neto at high solid clear ang gamit natin dyan para mas solid yung finished product natin dyan. Kaya hindi natin tinitipid sa materyales itong mga project ng mga kliyente natin. Dahil bonus sa atin yon, lalo na pag nakita ng ibang tao yung mga proyekto na mga ginagawa natin. Hindi lang ako, kaming lahat ng buong team ay masaya, lalo na pag alam namin na nasa tama kami at hindi tayo tumatrabaho ng basta-basta na lang. Alright? Pagtapos nga natin na lahat ng proseso, punta muna tayo dito sa ACMS Graphics Design. At dahil meron tayong ipapagawa dito sa project na ginagawa natin, dito nga ay nagpa-layout tayo para sa stencil na ilalagay natin. Dapat sticker talaga yung gusto ng customer natin, pero mas minabuti na rin natin at sigurado pa na i-all paint na lang yung ilalagay natin dyan. Kaya habang kinakat ng machine nila yung pinalayout natin, may napansin ako dito na isang masterpiece painting na si Kobe Bryant. Isang handmade painting ang ginawa nga dito at napaka-astig nga nito, pati signature kuwang-kuha na rin. Napaka-talented na matalik nating kaibigan na si Papa Alexander at siya rin ang may-ari na itong ACMS Graphics Design at mapapawaw ka talaga kapag nakita mo to. At syempre guys, suportahan natin yan, follow nyo sila at ito yung Facebook page nila. At marami silang services, gumagawa sila ng signage, sticker, tarpaulin printing, at marami pang iba. Or baka gusto mo rin magpagawa ng handmade painting na tulad nito. Pero hindi pa nga daw yan tapos, nasa 50% pa lang itong handmade paint ni Kobe Bryant. Pero napaka-solid, kitang-kita nyo naman, kaya dito lang yan sa ACMS Graphics Design. Balik tayo sa pinalayout natin. So ayan, tinatanggal na nga ni Boss Papa Alexander yung mga pinagawa natin. So sinukatan niya nga din yan para sure ball at nakasentro sa panels na lalagyan natin. Kalawang legendary nga, napakaraming talent na itong kaibigan natin. So hindi lang sa digital work art ang ginagawa nila, pang overall nga to si Boss Papa Alexander. Kaya maraming salamat at naging part din siya sa project vlog natin. Dito ay nakabalik na nga tayo sa shop at binalutan na rin natin ng dyaryo yung mga hindi dapat tamaan ng pintura. So ito na nga yung i-stencilan natin, imbis na sticker pwede naman natin i-all paint yan. At nagsangkap na rin tayo ng kulay na gagamitin at gumagamit din tayo ng paint strainer dahil malaking ang tulong sa atin. Dito ay ready na nga natin sprayan itong panels na to. Kaya in-apply na natin yung white color dito para mas kita daw lalo kahit na nasa madilim na area. Dito ay ginamitan na lang natin ng 1.3 nozzle na spray gun. Pero alalay lang ang pag-spray out natin dahil hindi nga pwedeng kumapal ito para mas maganda ang finish na itong stencil natin. Alright? Pagtapos nga natin mag-stencil ay nakapag-flash off na rin tayo, kaya pwede na rin natin alisin yung mga dyaryong nilagay natin para after neto ay pwede na rin tayo mag-clear coat dito. Tapos rekta na natin sa final clear coat para makita na natin yung finished product natin dito at makuha na rin ng customer natin yung mga pinagawa nila dahil sobrang excited na rin ni Boss Ryan para sa Aerox niya. At eto na nga yung ibang finished product natin guys. So tapos na nga tayo dito. Sabay pinikap na rin kinabukasan nila Boss Ryan yung mga pinagawa nila. Pero quality check pa rin natin yung ibang pyesa. At eto na nga yun guys. Sobrang ganda ng combination at kulay nito. Kita nyo naman guys. At kasabay na rin yung mga pinaint at in-stencilan natin dito. At eto na nga yun. Dito ay tinulungan na rin natin sila dahil sobrang dami nga nito.
Dito ay nagpasya kaming puntahan sila Boss Ryan at nakiusap tayo kung pwede nga masilip yung Aerox project na pinagawa nila sa atin. Mahigit 1 oras din ang binyahe natin papunta sa kanila. Pero hindi kami nagdalawang isip na puntahan ito dahil para sa mga followers natin at sa mga tumatangkilik na mga project vlog natin dito. Kaya dito ay road trip muna namin kayo guys. Kaya wag mong skip tong video dahil ito na yung pagkakataon natin na ma-interview si Boss Ryan at makita natin at masilip yung Aerox version 2 na ginawa natin. So yun guys, what's up? At andito tayo sa Candaba, Pampanga, sa location ni Boss Ryan dito, na napakaganda ng place nila. Kasama natin yung mga kaibigan ni Boss Ryan, alright? O yan, tumatagay, no? Okay. So yun guys, andito pala tayo, no? At pinasyalan natin after 2 months, no? Napasyalan natin yung pinagawa sa atin na Aerox version 2. Ayan siya guys. So ang nag-concept nito guys is si Boss Ryan, no guys. Depende po yan sa ipapagawa nyo. So hindi po kami yung magdi-decide talaga. So kailangan nyo pong explain sa amin para magkadikit po yung magbibigay po kami ng idea kung paano po yung proseso, paano po yung outcome. So yun, si Boss Ryan yung nagplano ng mga ginawa natin. Alright? Nag-start tayo sa outer fairings. Nag-candy tone tayo, no, ng red na honeycomb. Ayan siya guys, front fender hanggang dito sa araro. So ang ginawa natin is 2 pattern is JTCP CF001, ang ating pinaka bestseller sa hydroprint, yung ating twill. Right? Hanggang araro yan guys. Hanggang dito. Then ito sa paint natin, no. So nagpa stencil tayo guys. So imbis na sticker, paint na lang. Alright, tignan nyo naman yung reflection, no. Then papunta siya dito sa kanyang side fairings, no. So red pa rin siya. So dalawang kulay lang yung ginawa natin, black at red. Alright, papunta dito sa gauge. Then yung kanyang visor is twill. Then papuntang gas lid. Alright, pati yung kanyang footboard guys, oh. Tignan nyo yung reflection niya. Almost 2 months na to guys, pero hindi po tayo updated talaga sa mga vlog natin dahil marami po tayong ginagawang ibang mga project. So kahit papano, nabigyan namin ng pagkakataon para makita nyo itong ginawa nating Project Aerox version 2. At syempre, nandito na tayo. So i-interviewin natin si Boss Ryan. Boss, ano po masasabi nyo sa ginawa namin dito sa Aerox version 2 nyo? JTech number 1, 100%. Makinis, malinis. Pagawa na kayo. Alright, so yun guys, no. Syempre, dahil maaraw rin, so papakita namin sa inyo yung reflection netong Aerox version 2 na ginawa natin. Boss, paso yun na lang po sa labas. Para makita nyo guys yung reflect netong Aerox na ginawa natin. Si Boss. Yun, no. Ayan guys, oh. Ito yung reflection nung Aerox version 2 na ginawa natin, no. Napakaganda ng pagka-red tsaka yung combination nung ginawa natin. So from red to black talaga. Ayan guys. Okay. Ganyan na ganyan yung lalabas na uli na ipasok mo. So guys, hindi ginagawa natin yung best natin para ma-appreciate ng mga customer na nagpapagawa sa atin. At yun guys, sa mga gusto mag-inquire, direct message kayo sa aming page para ma-book namin yung mga gusto nyong ipagawa sa amin. Alright? At syempre, maraming salamat sa mga kaibigan nila ni Boss Ryan. And, alright. So thank you po. Thank you po sa pagtanggap sa atin dito. At na-appreciate ko yun. Sobrang welcome tayo dito. So maraming salamat po sa inyo. Lalo na kay Boss Ryan. Thank you po, thank you. Alright guys, so kita-kas tayo next video. Maraming salamat.
At bago nga tayo umalis ay nagbigay nga tayo ng sticker dito para may pang-remembrance sa kanila. Sir Ryan. Yun. Nakalimutan ko sa vlog. Sorry. Ganda ng sticker mo. Opo. Bagay dito yun, no? Kahit na hindi ganun kahaba ang kwentuhan ay meron tayong mabibigay na memorable sa mga taong na-meet natin dyan. Kaya maraming salamat sa Barangay Dulong Ilog, Candaba, Pampanga. At kung umabot ka sa dulo na video, maraming salamat at hanggang sa susunod na Project Vlog.